First Peter chapter 2, verse 18 to 25. Babasahin ko po sa Tagalog. Ang segment title po nito ay, Tularan ang pagtitiis ni Kristo. Mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga amo at igalang ninyo sila. Hindi lamang ang mababait at mapagbigay, kundi pati ang malulupit. Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan, bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. May pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa nyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya ay insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta sa kanila. Sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Huling talata, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Dito po sa mga verses na ating binasa, ito po ay ina-address ni Peter sa mga household servant, sa mga katulong, sa mga alipin. Di po ba nung araw may mga alipin? Sa ngayon naman, meron pa rin naman po, di ba, yung mga katulong sa bahay. Pero ito po ay ina-address niya doon nga sa mga katulong na maaring minaltrato, ginawa ng masama ng amo, inabuso, o yung mga pinagawa ng mga bagay na yung mga na-degrade. Doon po siya ina-address ni Apostol Pedro. Pero as we continue na basahin po yung mga verses na ating binasa, makikita po natin na hindi lang po doon ina-address. Hindi lang ina-address sa mga katulong o doon sa mga slave. Ina-address din po itong mga passage na ito sa lahat po ng mga Kristiyano na nakaka-encounter ng any form of unjust treatment. So, lahat po tayo ay maari po makakuha po ng aral dito po sa mga verses na ating binasa. So, ang title po ng ating bubulayin ngayong ating pong pagsasaluhan ngayong umaga ay unjust treatment. Or, pag sinabi pong unjust treatment, ito yung hindi makatarungang pagtrato. Ang hindi makatarungang pagtrato ay pwede po nating ma-experience. Hindi lang po na-experience siya ng mga katulong or mga DH. Pwede po nating ma-experience anytime, anywhere. Diba? Tayong mga Kristiyano, ang mga empleyado pwede maka-experience ng unjust treatment sa kanilang mga employer. Di po ba? Sa opisina, pwede kang maka-experience niyan. Pwede ka rin maka-experience niyan doon sa mga katrabaho mismo, yung nabubuli ka. Sa school, pwede nating maranasan ang unjust treatment from our classmates, o kaya sa mga teacher natin. Di ba may mga pagkakataon din na gano'n na nakakaranas tayo ng unjust treatment galing sa mga guro. Then, sa mga crew, di ba, sa mga fast food, most of the time nakakaranas ng mga unjust treatment sa kanilang mga customers, di ba? Lalo na yung mga customers na mayayaman, yung ayaw ng nag-iintay. So, may mga crew sa mga fast food na nakakarinig ng masasakit na salita galing sa kanila. So, that's a form of unjust treatment. Meron din po, di ba, lalo na yung mga yung mga trabaho nila, parang sa tingin ng iba ay mababa, katulad po ng mga janitor, yung mga nangunguha ng basura. Minsan, yung mga tao na nakakataas sa lipunan or yung mga tao na hindi ganun ang trabaho, parang ang baba ng tingin nila at most of the time nakakarinig din sila ng mga masakit na salita, di ba? Katulad halimbawa sa isang janitor, nagkamali ka lang, tapos
yung may dumaan na medyo mas maganda yung katayuan niya sa'yo, minsan makakarinig ka ng mga masakit na salita. Kahit sa yung mga naghahakot ng basura, minsan nasisigawan pa sila, nasasabihan ng kung ano-ano na masakit na salita. Nakakaranas po sila ng mga unjust treatment. Meron din po ang mga anak, may mga pagkakataon na parang feeling mo, hindi tama yung pagtrato ng mga magulang. That is unjust treatment. Ganyan din po sa mga asawa. Pwedeng ikaw ay asawang babae, nakaranas ka ng unjust treatment sa iyong asawang lalaki. At pwedeng ikaw ay isang asawang lalaki, nakaranas ka ng unjust treatment sa iyong asawang babae. So maraming form ang unjust treatment. Hindi lang po pagmamaltrato, hindi lang po yung sa emotional, pwede ring mental. Meron pa nga, di ba, yung physical, di ba? May mga tao na nabubugbog, hindi lang sa labas, maaari din sa loob ng tahanan, maaari din sa loob ng paaralan. Yun po yung mga form ng unjust treatment. So hindi maiiwasan, kahit Kristiyano ka, ikaw ay may matatag na relasyon sa Panginoon, maaari po nating maranasan ang unjust treatment. So dito po sa ating binasa, mayroon pong instruction si Peter para sa ating mga Kristiyano na nakakaranas ng any form of unjust treatment. So ang ating sasagutin ngayong umaga ay, what are the instructions of Peter to Christians who may be encountering or suffering from any form of unjust treatments? So, hindi ko na po tatanungin kung may mga nakaranas po sa atin dito, pero kung may nakaranas man, at maaari tayong makaranas sa future ng mga unjust treatment pwede po kahit saan, pwede po kahit kailan, pwede po tayong makaranas. So number 1, ano daw po ba yung dapat nating gawin? Kung dumating tayo sa punto na nakaranas ka ng unjust treatment or hindi makatarungang pagtrato, ano po yung dapat nating gawin bilang mga Kristiyano? Number 1, carry out your responsibilities or duties with all reverence. Sabi po dito sa verse 18, di ba? Babasahin ko ulit. Meron po pala tayo dito na, sa English po, sabi dito, let the servants be in submission to their master with all respect. Not only submitting to the good and kind masters, but also to those who are harsh. Di po ba? Sabi po doon ni Peter na sa lahat daw po ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, be conscious of your responsibilities and continue to faithfully carry them out. So kahit po nakakaranas tayo, kung ikaw man ay isang empleyado, nakaranas ka ng unjust treatment from your boss o from your mga kasama po sa opisina, sabi po ng salita ng Panginoon, gawin pa rin daw po natin yung mga responsibilidad natin faithfully, na may paggalang, na may katapatan. Kasi di ba usually kapag yung empleyado ka, nakaranas ka ng unjust treatment, ang tendency natin is yung gumawa ng mga bagay na ikasisira ng company, di ba? Ang tendency natin, wag na tayo magtrabaho ng maayos kasi nga, hindi naman maganda yung trato ng kumpanya sa atin. Ang tendency natin is yung umabsent na lang ako lagi kasi pangit naman yung pasweldo niyan. So may mga ganun tayong tendency na kahit na minsan, di ba, kahit Kristiyano tayo, nakakaramdam tayo ng ganun. Hindi naman tayo exempted sa mga bagay na ganun. Tapos, di ba, halimbawa, isa kang crew, meron sa yung nagmaltrato, kunwari na isang customer. Ang tendency natin is yung, minsan, sagutin din natin sila or hindi na nga natin ayusin yung order na. Kaya minsan, baka lagyan pa natin ng something kasi nga salbahe siya, di ba? Pero ang sabi ni Peter dito na, gawin pa rin daw natin yung mga responsibilidad natin na may katapatan, na merong yung maayos, gawin natin ang mga responsibility natin ng ayon pa rin sa kalooban ng Panginoon, ayon pa rin sa kanyang salita. And wag daw po tayo, sabi do, don't exhibit attitude of defiance or pagsuway or resentment or sama ng loob. So wag daw po natin na hayaan na magkaroon tayo ng attitude ng pagsuway or sama ng loob. Kasi katulad sa mga anak, di ba? Sa tahanan, pwede bang masabi na parang hindi tama yung trato sa akin ni nanay o ni tatay. Pero bilang mga Kristiyano, mga anak, sabi doon, hindi po tayo dapat na makitaan ng attitude ng pagsuway
or sama ng loob. Kasi 'di ba usually sa mga anak, o lahat naman tayo dito anak, 'di ba? Kahit ako naman anak pa rin naman ako ng nanay ko, na usually kapag nakaranas tayo ng mga unjust treatment sa ating mga magulang, ang nangyayari minsan, 'di ba? Tumitigas na yung ulo natin, nagdadabog tayo, may mga nasasabi tayo, minsan sumasagot tayo ng pabalang sa ating mga magulang. So hindi daw po dapat ganon. Dapat na anuman yung saan mang lugar, anuman yung mga ginagawa sa atin ng ating kapwa na parang feeling natin hindi makatarungan yung pagtrato nila. Sabi doon ay huwag po tayong magpakita ng attitude ng pagsuway or ng sama ng loob. So dapat po na anuman yung mga responsibilidad natin, kung may responsibilidad ka bilang anak, gawin mo siya ng maayos, bilang empleyado, gawin mo siya ng maayos, bilang asawa, gawin mo pa rin siya ng maayos, bilang estudyante, lahat po yan. Ang sabi po ng salita ng Panginoon ay gawin pa rin po natin yung mga responsibilidad natin ng may katapatan at mayroon pong pagsunod sa kanyang mga banal na salita. Number 2, ano po ba yung mga dapat nating gawin kung tayo ay nakakaranas ng unjust treatment? Number 2, handles the unjust treatment or the situation or suffering in a Christ-like way. Paano po ba yon? Sabi po dito sa verse 19 to 20, sabi dito na, sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan, bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. May pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. So napakaganda po ng verse. Paano po ba natin magagawa? So, kilala ba natin ang Panginoong Jesus? Kilala ba natin yung kanyang mga katangian? So paano natin magagawa o ma-handle ang isang unjust treatment sa paraang ginawa ng Panginoong Jesus? Una, be conscious of God's presence. So anuman po yung ating nararanasan, lagi mong tandaan, nandiyan ang Panginoon. Nakatingin siya, bawat detalye alam niya, bawat pangyayari nakikita niya. So hindi yun nakakalampas sa Panginoon. Di ba katulad ng nangyari sa Panginoong Jesus nung siya'y pinako, naghihirap siya, pero alam niya nandun ang God the Father. Nakatingin sa Kanya, handang umalalay sa Kanya, na lahat yon alam ng Diyos, walang nakalampas sa Panginoon, sa Diyos Ama, doon sa Kanyang mga pinagdaanan. So ganoon din po sa atin, kung may pinagdadaanan tayo, may mga sufferings tayo, may mga unjust treatment tayo nararanasan, kanino man, lagi po nating tandaan, God is there. Kailanman hindi tayo pabayaan ng Panginoon, hindi siya magpapabaya, marahil may purpose siya, bakit niya hinahayaang mangyari sa iyo yun? Diba? Meron siyang dahilan. So magtiwala ka sa Panginoon na hindi kanya iiwanan, hindi niya nalalampasan. Anumang pinakamalit mang detalye ng pangyayari sa buhay mo, alam ng Diyos. So lagi mong tandaan yon. Pangalawa, paano ba natin magagawa in a Christ-like way? Be aware of God's sovereign control over the situation. Isa sa mga katangian ng Panginoon, God is sovereign. God is in control. Dapat alam po natin yun na God is in control, God is sovereign. Ano man yung pinagdadaanan mo, God is sovereign. Kapag alam mo yon, hindi ka magdadabog. Kapag alam mo yon, hindi ka magtatanim ng galit. Kapag alam mo yon, lagi mo maiisip na kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Pangatlo, paano ba natin siya magagawa in a Christ-like? Paano natin siya ma-handle in a Christ-like way? Remember, be ever conscious of God's ultimate commitment to justice. Diba? Makatarungan ang Diyos. Ano man yung pinagdadaanan mo, na agrabyado ka man, always remember, makatarungan ang Diyos. Hindi niya pinalalampas ang anumang masasamang gawain na hindi niya binibigyan ng katarungan. Sabi nga dito sa Romans 12:19, tingnan ko lang po. Romans 12:19, sabi doon, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ibayan ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Napakagandang verse po, napaka-comforting na verse para po sa atin. Na anuman po yun nating pinagdadaanan, sabi dito na lagi mong tandaan na higit kanino man, ang Diyos ang nagnanais na mabigyan katarungan yung iyong mga pinagdadaanan.
Kung nais mo na mabigyan to ng katarungan, higit sa lahat, nais ng Diyos. Ang Diyos ay makatarungang Diyos, di ba? Oo, siya ay mapagmahal, mapagbigay, pero siya rin ay isang Diyos na makatarungan. Huwag po natin yung kalilimutan. Baka naisip natin, pinababayaan na siguro ako ni Lord, di ba? Bakit laging ganito? Bakit laging ang tagal-tagal? Hindi niya ba nakikita yung mga paghihirap ko, yung mga ganun? Pwede nating maitanong, pero huwag tayong mawawala ng tiwala. Always remember na bibigyan ng Panginoon ng katarungan ang lahat po ng ating mga pinagdadaanan. Number 3, ano po ba yung mga instruction ni Peter sa atin kapag tayo ay nakakaranas ng unjust treatment? Number 3, be reminded that Christ also suffered for us. Huwag mong kalimutan, hindi lang naman ikaw ang nag-suffer, di ba? Ang Panginoon na siya nag-suffer pa. How much more tayo? Nilikha lang tayo ng Panginoon. Sabi nga, walang servant na higit pa sa kanyang master. Ano ba tayo ni Lord? Servant lang tayo. Pero siya nga nakaranas ng mga grabing unjust treatment. Ano-ano ba yung mga naranasan ng Panginoon, di ba? Tinadyakan siya, sinampal siya, dinuraan siya, ilagyan siya ng koronang tinik. Naranasan mo na ba yun? Baka hindi pa nangangaganon yung naranasan. Hindi pa nga tayo natadyakan. Hindi pa tayo naduraan. Hindi pa tayo naipako. Pero grabe na yung rebellion natin. Grabe na yung mga nasasabi nating masasakit na salita doon sa kapwa natin na nakagawa sa atin ng unjust treatment. Sabi nga, gayahin natin yung response ni Lord. Ano ba yung naging response niya nung nakaranas siya ng grabing paghihirap? Sabi niya pa nga, di ba, nung siya ay nakapako sa krus, sabi niya, Panginoon, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Grabe, punong-puno pa rin ng pag-ibig yung kanyang puso. Nandun na siya sa pinakamahirap na sitwasyon, pero ang iniisip niya pa rin yung mga taong nagpahirap sa kanya. Eh sabi dito sa verse 21, paano ba siya nag-response doon sa ginawa sa kanya? Ang pagtagtiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Makinig po tayo mga kapatid. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Ang Panginoon niyan, hindi siya gumawa. Siya ay isang perpektong Diyos. Wala siyang ginawang anumang kasalanan. Wala siyang ginawang anumang kasamaan sa kapwa niya. Nang siya ay insultuhin, hindi siya gumunti ng insulto. Ininsulto ang Panginoon, di ba? Sinabihan siya na, kung Diyos ka nga, sige nga, pakita mo nga, insulto yun sa kanya. Pero sabi, hindi siya gumanti ng insulto rin. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Grabe hirap yung naranasan ng Panginoon, pero kailanman hindi siya nagbanta. Kung tutusin, pwede niyang sabihan ang mga anghel na di ba, i-destroy mo yung mga taong to gumagawa sa, pwede niyang gawin yon dahil Diyos siya. Pero hindi niya gumawa. Hindi niya ginawa. Pero tayo, di ba? Naranasan na ba natin yung hirap na naranasan ng Panginoon? I'm sure hindi pa natin nararanasan yon. Pero grabe yung parang reaction natin kapag tayo nagawa ng masama. Gusto ka agad natin gumanti, kung insulto tayo, parang gusto rin natin silang insultuhin. May mga nasasabi tayo na mga bagay-bagay na hindi natin dapat sabihin sa kanila. Parang nakakalimutan natin na parang ang tingin natin sila ay mga condemned sinner. Nakakalimutan natin na sila ay mga kaluluwa na nangangailangan ng pagkalinga. Nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng tulong. Yun yung dapat nating tingnan sa mga taong gumagawa sa atin ng mga hindi makatarungang bagay. Na gayahin natin yung response sa Panginoon na hindi siya ng insulto, di ba? Usually kasi pag nakakaranas tayo, di ba, halimbawa, sa pagpalagay na, halimbawa sa ano na lang, sa isang crew na lang. Bawa, minura siya ng customer. Anong tendency? Di ba? Parang gusto mo rin siyang murahin, gusto mo siyang sampalin. Di ba? Ganun yung tendency. Halimbawa para yung mga nakikita na sa balita, di ba? Nagkagit-gitan sa traffic. Ang tendency kaagad, bunot kaagad ng baril, pak. Di ba? Ganun kaagad. Parang, ang bilis-bilis ng reaksyon.
Pero kung tutuusin yung mga nararanasan nila, napakasimpleng bagay lang. Nagitgit ka lang. Diba? Namaril ka kaagad. Yung Panginoon nga, diba? Grabe yung naranasan, pinako na, pero wala ka narinig na isang salita. Mas mabuti ka pa ba sa Diyos? Mas magaling ka pa ba sa Kanya? O diba si Job nga, isa siyang mabuting tao. Sabi sa Biblia, mabuti siya, wala siyang ginagawang masama. Pero inalaw ng Lord na makaranas siya ng mga unjust treatment. Ano yung mga naranasan niya? Namatay yung mga anak niya, nawala ang kabuhayan niya, ininsulto siya ng asawa niya, pero nag-fight back ba siya? Mas mabuti pa ba tayo kay Job? Diba? Mas mabuti pa ba yung pagkatao natin kay Job? Napakaraming mga tao sa Biblia na kinasihan ng Diyos, pero lahat sila nakaranas ng unjust treatment. Pero hindi sila gumanti. Parang ang Panginoon, di ba? So napakalaking reminder sa atin ng Panginoon sa mga nakakaranas ng unjust treatment. Hindi tayo exempted doon. Kahit kanino pwede mong maranasan. Pero nag-fight back ba si Lord, di ba? Hindi. So God is reminding us today, hindi tayo dapat mag-fight back. Kung may nasabi ka mang masama sa Kanya, humingi ka ng tawad sa Panginoon, humingi ka rin ng tawad sa Kanya. You never know, someday, gagamitin siya ng Panginoon, di ba? You never know, someday, mababago yung buhay niya at maitataas ang pangalan ni Lord. O di ba, kung hindi ikaw yung nagawa niya ng unjust treatment, maaaring iba yung kwento ng buhay niya. Kilala nyo, marami tayong kilala dito sa loob ng church, nakaranas ng unjust treatment. Pero nagtiis, di ba? Kung hindi siya nagtiis, naitanghal ba ang pangalan ng Panginoon? O di ba? Sa tingin ng mundo, tayo, yung mga taong nagtitiis sa unjust treatment, parang tingin nila, sorry for the word, oy, tanga yan. Di ba? Martir yan. Yun ang tingin ng mga tao, oy, nagpapakatanga yan dyan sa asawa niya, o pwede naman siyang lumaban, pwede naman siyang maghiganti, pwede naman siyang magdemanda, pero hindi niya ginagawa. Ano ba yan? O di ba? Ganon yung tingin ng mundo. Pero in the sight of God, pinagpala ka, kapatid. Pinagpala tayo, di ba sabi nga, pinagpala tayo kung nagtitiis ka ng paghihirap kahit na wala ka namang ginagawang masama. Di mo alam isang balang araw, di ba? Gagamitin pala ng Diyos yung taong gumagawa nun sa'yo. At napakasayang isipin na ginamit ka ng Diyos, yung buhay mo kahit nakaranas ka ng mga unjust treatment, ginamit ka ng Diyos para mapapurihan siya. Diba? You are blessed. Hindi tayo martir, hindi tayo tanga, hindi tayo ganon. Hindi tayo kawawa. Alam mo ang tawag sa atin? Pinagpala. Pinagpala tayo ng Diyos dahil ginamit ka niya para maitanghal yung pangalan niya. O hindi naman sa inyo, di ba, yung mga kwento ni Pastor Albert, na grabe yung buhay niya dati. Paano kung hindi Sister Lisa lang na pangasawa niya? Di ba, mag-iiba yung kwento ng buhay niya, hindi mag-glorify si Lord. Kasi baka kung sa iba niya yung ginawa, baka, o di ba, naghiwalay na sila, naidemanda na siya. O ngayon, tinan nyo, isa na siyang pastor. Ginamit siya ng Panginoon. How much more kung hindi Sister Lisa yun na pangasawa niya, di ba? Mag-iiba yung kwento ng buhay niya, hindi mag-glorify si Lord. So, martir ba yung tawag kay Sister Lisel? Hindi. Pinagpala siya. Marami pa dito. Alam natin yung buhay ng isa't isa. May mga bagay tayong alam sa ating mga kapatiran. Kung hindi siya nagtiis, di ba? May tatanghal ba ang pangalan ng Panginoon? Di ba hindi? So, you are blessed. You are blessed kung nakakaranas ka ng mga unjust treatment at hindi ka gumanti, hindi ka lumaban. Di ba sabi nga ni Pastor Jim, chill ka lang. Chill ka lang, hindi mo kailangang magdemanda, hindi mo kailangang mag-fight back dahil si Lord ang bahala doon. Si Lord ang bahala sa lahat ng mga bagay na ating nararanasan. Remember, sabi ni Lord, akin ang paghiganti. Huwag kayong gaganti. And lastly, number 4, ano ba yung dapat nating gawin? Dapat nating alalahan, dapat nating gawin kapag tayo ay nakakaranas ng unjust treatment.
Number 4, the last but not the least. Be conscious that we are also sinners. Alalahanin mo, kapatid, makasalanan ka rin. Minsan kasi, di ba, kapag may nagagawa sa ating masama ang ating kapwa, parang feeling natin, righteous tayo. Feeling natin na mas mabuti tayo kaysa sa kanya. Di ba? Feeling, kasi ganito yung mga words natin eh. Wala naman akong ginagawang masama, bakit ganyan yung ginagawa mo sa akin? So, feeling natin, we are righteous than they. We are holier than they. Yun yung nagiging feeling natin. Nakakalimutan natin. Makasalanan din tayo. Di ba? All are sinners. Isa tayo sa naging dahilan para maipako ang Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. So, anong maipagmamalaki natin? Ganun kasi yung tendency natin dito, di ba? Dito sa lupa, ganun yung tendency natin. Pero kung titingnan mo sa Biblia, pare-pareho lang tayo. Pare-pare tayo makasalanan. Mapalad ka pa nga. Dahil kung tinanggap mo na ang Panginoong Hesus, meron kang buhay na walang hanggan. Eh sila, meron ba? O sino ang mas mapalad? Yun ang aapi o yung umaapi? Di ba? Sino ang mas mapalad? Yung naaapi o yung nang aapi? Di ba mas mapalad ka, kapatid? So lagi nating alalahanin na tayo ay makasalanan. Huwag nating tingnan sila na, ay ano na kasi yan? Condemned na yan. Doon na yan sa impero mapupunta. Huwag natin silang tingnan na ganun. Tingnan natin sila bilang isang kaluluwa na nangangailangan ng pagkalinga. Nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng kaligtasan. So kung may papakita mo na yung Christ-like way sa pag-response doon sa mga unjust treatment na ginagawa niya sa'yo, di ba? Pwede pa siyang mabago yung pagtingin niya sa buhay, pwede pang mag-iba yung pananaw niya, makita niya yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo at alamin niya kung sino yung Diyos mo. O di ba? Magiging daan ka ng pagpapala para dun sa mga taong gumagawa sa iyo ng masama. O di ba ang ganda no na-convert siya. Dati siyang nang-aapi sa iyo pero na-convert siya dahil nakita niya sa buhay mo kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo. Nakita niya sa buhay mo kung gaano ka binago ng Diyos. Na kahit anong ginawa niya sa iyo, nagtiis ka, hindi ka gumanti, hindi ka lumaban. O di ba? Napakaganda na ginamit ka ng Panginoon para ma-convert yung tao ngayon. Hindi mo alam. Always remember, gaano man kasama ang tao ngayon, hindi pa tapos ang istorya ng buhay niya. Hanggat hindi siya kinukuha ni Lord, hindi pa tapos yung istorya ng buhay niya. Huwag mo siyang husgahan. Huwag mo siyang sabihan kaagad na, condemned na kasi yan. Huwag mo siyang sabihan kaagad ng gano'n. Remember, si Lord lang nakakaalam. Siya ang nakakaalam kung ano yung magiging buhay ng tao niyong pagdating ng panahon. So, yun po yung 4 na dapat natin gawin. I'm sure naman, every one of us ay nakakaranas din po ng unjust treatment. Meron sigurong magaan lang, meron sigurong mabigat, meron sigurong saglit pa lang, meron sigurong matagal na. Pero lagi po nating tandaan na una, gawin po rin po natin mga responsibilidad natin bilang kung ano po tayo. Huwag po tayong magtanim ng galit o sumuway. Pangalawa, gawin po natin or i-handle natin yung unjust treatment in a Christ-like way. Pangatlo, be reminded that Christ also suffered for you. So imitate His response. And number 4 po, be conscious that we are also sinners. So wag po natin kalimutan. So para po sa ating proposition, number 1, make your relationship with God stronger. So, basic na basic po. Gawin natin na mas matatag yung relasyon natin sa Panginoon. Dahil sabi nga kahit gaano ka katagal ka ng Kristiyano, sabihin mo matatag ka na, inugatan ka na sa CBC, may tendency pa rin na ikaw ay matisod, may tendency pa rin na mahagawa ka ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. So, make our relationship with God stronger. So, paano po natin yung magagawa? Ito pa rin po yung sagot doon. Wala pong ibang sagot. Ito lang po. Biblia pa rin po. Dito tayo babalik at babalik. Paano mo mapatatatag ang relasyon mo sa Panginoon? Dito pa rin po tayo babalik. Biblia po yung sagot. So magpakalalim po tayo sa pakikinig, pagbabasa, pag-aaral po ng salita ng Diyos. Kung meron po tayong time sa maraming bagay, higit sa lahat, dapat po tayo may time sa Biblia.
So pag sinabi pong Word of God, kasama dyan yung personal reading, OPM, Sunday sermon, journaling kung may journal ka, lahat po yun. So sabi nga, di ba, paano mo ba magagawang malinis yung puso mo? Paano mo magagawang malinis yung isip mo? By the Word of God lang po. Wala pong ibang pwedeng gamitin si Lord. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal ko si Lord pero hindi ka nagbabasa ng Bible. Sabi nga, si Lord saka ang Bible, hindi po yan pwedeng paghiwalayin. Dahil yung kaisipan niya, lahat ng gusto niya sabihin sa'yo nandito. So isa lang sila. Dapat po natin na patuloy po na pag-aralan, patuloy na basahin para mapatibay po yung ating pong relasyon sa Panginoon. Siyempre, kasama po dyan yung prayer every time. Sabi nga, pray without ceasing, na lagi mong ipaalam sa Lord yung mga plano mo, lagi kang humingi ng payo sa Kanya. Isa pa pong paraan para mapatibay natin yung relasyon sa Panginoon ay yung witnessing. Isa rin yung paraan kasi napapractice mo yung faith mo na ibabahagi mo sa iba. Isa rin po yan sa mga makapagpabatag ng ating relasyon sa Kanya. Number 2, na dapat po natin gawin, trust God fully. Ibigay mo yung buong tiwala mo sa Panginoon. Minsan kasi ganito, sinasabi mo sa Lord, ikaw nang bahala ha. Ikaw nang bahala dyan, ikaw nang bahala sa Kanya, ikaw nang bahala sa sitwasyon. Pero hindi naman ganun yung nangyayari. Gumagawa pa rin tayo ng mga paraan. Minsan gumagawa pa tayo ng paraan para mahaganti, gumagawa pa tayo ng paraan para may mangyari din sa Kanya, di ba? Hindi talaga totoo natin pinagkatiwala sa Panginoon. Kahit sinabi mo yun sa Lord na pray ka, Lord, ikaw nang bahala dyan, ayoko na, suko na ako. Pero, hindi pa rin eh. Gumagawa pa rin tayo ng mga paraan para mabigyan katarungan yung mga bagay na naranasan natin. Pero actually, si Lord na talagang bahala doon. Magbibigay po ako sa inyo ng mga verses na nagsasabi na we should trust God fully. Alam nyo na yung mga verse na to. Isaiah 55:8-9. Pero babasahin po natin. Reminder po to sa atin na we should trust God fully. Baka po kasi nakakalimutan natin o hindi na natin na-exercise na magtiwala ng lubos sa Panginoon. Sabi po dito sa Isaiah 55:8-9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi nyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Magtiwala ka sa Panginoon. Yung pag-iisip mo, yung paraan mo, hindi yan paraan ng Diyos. Alin ba ang mas mataas, paraan mo o ang paraan ng Diyos? Sabi ng Lord, may mga bagay na hindi tayo maunawaan. Diba? Sabi nga sa isang awit, paligid man na hindi mo maunawaan, pero Jesus, ikaw ay aking patuloy na papupurihan. So, ganun po dapat yung ating response. Magtiwala po tayo sa Panginoon dahil sabi nga, alahanin mo yung verse na to, ang kaisipan niya, hindi kaisipan. Maaring parang feeling mo na may mga dapat pang gawin, pero magtiwala ka sa Panginoon, siya yung bahala. Then Proverbs 3:5-6. O sino po nakakaalam ng Proverbs 3:5? Ito po ay kabisado ng mga bata. Diba? Sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your path. Huwag po tayong magtiwala sa ating mga kaisipan. Higit sa lahat, huwag kang magtiwala sa iyong nararamdaman. Sabi nga, di ba? Sabi sa Bible, mandaraya ang puso. Siya ang pinakabulok sa lahat ng parte ng katawan ng tao. So kung may emosyon ka, may nararamdaman ka, huwag kang magtiwala dyan. Higit sa lahat, magtiwala ka sa Kanyang salita. Jeremiah 29:11. O, alam niyo na rin po siguro yan. Sabi na Lord, I know the plans I have for you. Plans to prosper you, plans to ganyan, di ba, paunlarin ka. That's the plan of God. Hindi niya, kay Jeremiah niya may sinabi, pero I believe that's the plan of God sa lahat ng kanyang mga anak. Yung hindi ka mapahamak, magkaroon ka ng maayos na buhay, yan ang plan ng Panginoon sa atin. Maging matatag ka sa kanyang relasyon sa Kanya, yan ang plan ng Panginoon. So magtiwala ka sa Diyos. Trust God fully. Romans 8:28. So ang dami pong verses na magbibigay sa iyo ng parang assurance. Magbibigay sa iyo ng assurance na dapat tayo magtiwala sa Panginoon. Romans 8:28. This is my life verse.
Sabi doon, di ba, na for all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Tinawag ka ba ng Panginoon? So ano mangyayari kung totoong tinawag ka, kung totoong mahal mo ng Diyos, iisipin mo may purpose si Lord. And the purpose, lagi yung tandaan, always good. Always good, walang bad purpose sa buhay natin. Basta paggaling sa Panginoon, di ba sabi nga, lahat ng pangyayari inaalaw ng Lord na mangyari sa buhay mo. Pero hindi yan inalaw ng Lord para mapahama ka. Laging inaalaw yan ng Lord para ikaw ay mapabuti. Isa pa pong verse, Romans 8:18. Malapit na po tayong matapos. Romans 8:18, sabi dito, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. Napakagandang pangako po ni Lord. Na lahat daw po ng pagtitiis natin ay hindi maikukumpara sa kaluwalhatiang dadamhin mo pagdating ng araw. Lagi po nating tandaan na yung buhay natin dito hindi yan permanente. Hindi tayo laging nandito. Lahat po ng bagay ay lilipas. Even your sufferings, even the unjust treatment na naranasan po natin, lahat po yan lilipas din. At sabi, yung nararanasan mong hirap ngayon ay hindi maikukumpara dun sa ligaya na daratnan mo pagdating ng panahon, di ba? That's eternity. Walang hanggan yung kaligayahang mararamdaman mo. Compare po dito, ilang taon ka ba mabubuhay? Ilang taon ba tayo mabuhay? 70? 60? Saglit lang po yun. So magtiis tayo, magtiis sa lahat ng mga naranasan. Huwag po natin kakalimutan nandyan si Lord. Siya yung magbibigay ng katarungan sa lahat. At the same time, hindi maikukumpara yung ligayang mararamdaman mo kapag nakita mo na siya ng mukhaan. Huwag po natin kalilimutan. And lastly, dito po tayo magtatapos sa verse na to, Revelation 21:4. Tandaan po natin mga kapatid. Revelation 21:4. Yan po mga verses na sinabi ko sa huling point po, sa huling pong ating proposition, lagi po nating tandaan. Lagi niyo pong alalahanin every time na nakakaranas ka ng mga unjust treatment, nakakaranas ka ng suffering, nakakaranas ka ng pagsubok, tandaan po natin yung mga verse na yan. Sabi po dito sa Revelation 21:4, makinig po kayo. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ang sarap pong i-meditate nitong verse na to. Na isang araw, diba, sabi dito na wala na. Lahat ng naranasan mo sa lupa, kung naging isang balde man yung luha mo, hindi na yung tutulo doon sa langit. Papahirin ni Lord lahat ng mga luha. Hindi na tayo mamatay. Wala nang sakit. Wala ka ng sakit na mararamdaman. Lahat na saya, lahat ng kagalakan. Wala nang dalamhati. So wala nang pag-iyak. Wala nang pagtangis. Wala nang paghihirap. Tandaan natin yung mga kapatid. Trust God fully. Lahat ng paghihirap, lahat ng mga suffering, lahat ng mga sakripisyo. Lilipas. Darating yung isang araw na nakakita mo ang Lord ng mukhaan. Lahat yan. Wala ka nang mararamdamang hirap. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo, mga reminders. Salamat sa iyo, mga salita. Salamat, Lord, sa pag-iisig mo sa amin. Salamat sa pagpapaalala na hindi kami dapat gumanti, Panginoon. Hindi kami dapat mag-fight back. Hindi kami dapat gumanti ng insulto. Dahil lahat ng bagay, kontrolado mo. Lahat ng bagay hawak mo, Panginoon. Hindi kami, sabi nga, hindi kami may consider na tanga, hindi kami may consider na kawawa.
Sali, Panginoon, we are blessed. Pinagpala kami dahil inalaw mo na makaranas kami ng mga sufferings. Inalaw mo na makaranas kami ng mga pagsubok sa buhay, Panginoon. Thank you so much. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Nawa yun, lagi naming baunin. Saan man kami mapunta, ano man yung aming maranasan, sino man yung aming makasalamuha, pang baunin namin ang mga salita mo ng isang araw. Matatapos din ang lahat. Isang araw, wala nang pagdadalamhati. Isang araw, Panginoon. Papawiin mo ang lahat ng sakit at lahat ng luha na meron kami. Thank you, Lord. Huwag mong hayaan, Panginoon, na babago kami ng mga paghihirap. Huwag mong hayaan na magkaroon kami ng pagsuway. Huwag mong hayaan pa magkaroon kami ng sama ng loob. Remind us, Lord, every time that you are a sovereign God. You are a God with purpose. You are a Almighty God na kaya gawin para lahat. Lahat na kaya gawin para sa iyong mga anak. Gabayan mo kami, Panginoon. Remind us every day, O God, of your word. Huwag mong hayaan na makalimutan namin ang iyong mga salita. Remind us, Lord, na dapat kaming mag-aral. Dapat kaming magpakatatag dahil ang mundong ito ay napakaraming mga tao na maaaring magbigay sa amin ng hindi magandang pagtrato, Panginoon. But still, ginagamit mo sila, Lord, para mapabuti kami, Panginoon. Ginagamit mo sila. Huwag mo kaming pabayaan, O God. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Gabayan mo kami hanggang sa aming pag-uwi. Huwag mong hayaan, Panginoon, na makalimutan namin ang aming mga narinig sa araw na ito. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba, pagdakila. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Imbitahan ko po ang bawat isa na tumayo at muli ating awitan ng ating Panginoon. Dapat kang purihin ang iyong kabanalan, ang iyong kabutihan. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan. Si Jesus na manunubos, sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ikaw patuloy na papupunan.
Jesus, ikaw